Okay, continue na po tayo sa may second video. And kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo pong balikan sa may channel, ano? And of course, don't forget to subscribe sa ating channel. And paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update and ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. So, update tayo ulit. Okay. Let's start with SEC. Yung SEC guys, palagi itong trending. Ayan. So, sa ngayon, tingnan natin yung setup. Okay, maraming mga gaps to pero based sa kanya history, historical price, na-filled. Ayan, no? Na-filled. Tapos, ito rin, na-filled guys. Okay. So, sa ngayon, I think may high chance na mangyari ulit yun. Ayan, pero tignan pa rin natin. Let's monitor this one guys. Okay. So as of now, still nasa loob pa rin ng triangle, ano? Ayan. Symmetrical triangle pattern. And right now, medyo nagrarally. And remember, galing sa baba, oversold. And kaya may chance talaga na mag-rally to at ma-fill yung gap down, no? Ayan. Pero the question is, ayan, kasi may confluence tayo dito. Yung una sa may 200, okay, pangalawa sa may horizontal, ano natin, resistance, and yung pangatlo sa may trend line. Ayan. Kaya, for now, ito yung pinaka big problem for SEC, ano, para makapanig at ma-fill yung recent gap natin, gap down. Ayan. Pero once na ma-fill dyan, magiging bullish ulit yung itsura na to. Ayan. So syempre target ito muna, ano, retest dito at least sa may 33, and yung closing niya ngayon 32.5. so yung next natin, DMC. Check natin kung ano nangyari. So, sa weekly chart, still nandun pa rin sa may support. Okay. So, wala pa rin pagbabago itsura. And yes, still, possible pa rin itong malaglag dito sa may trend line natin. Malapit sa 10.7. Ayan. So, just in case lang, para meron tayong reference. Ayan. Point of reference ng trend line. Okay, pagka na-hit yun, nagkakaroon ng big rally, ano, for this one, DMC. So, sa ngayon, nag-hold pa naman, pero medyo delicate pagka ganito Ayan, no. Medyo nakakapit lang, no. Pwedeng palaglag anytime yan. Dito ang diretso, ayan, sa may 10.7 na to. Plus, meron tayo dito confluence sa may horizontal support. Ayan. If kung ano naman siya, kung mag-hold naman dito sa may support, of course, pwedeng ma-fill yung ating gap down. Ayan. So, hanggang dito sa may 11.45, of course, pwede mag-rally yan. Up to 11.9. Ayan, kasi ito yung resistance, malapit dito. Next natin, LTG. I-check natin weekly. So, sa weekly, of course, medyo gumaganda, yes. Ayan, pero dapat masustain yan, ano? Since hindi pa naman kasi to close. Okay, meron pa tayong bukas Friday para sa ating weekly chart. And right now, medyo namumula. Ayan, no? Okay, pulahan siya. So, pulahan. Nag-close kahapon sa taas. Tapos, tagritas dito sa may loob ng green box. Ayan, pero dito ulit nag-close sa may labas ng green box. Ayan. So, kung masusustain to, if ever man na bukas mag-close dito sa may loob ng green box, so once na mag-hold, so pwede tayo mag-rally hanggang dito sa 10.57, ano? Okay, para mas maging maganda yung chart.
So, yun po yung nakikita kong ano dito, scenario, no? Possible, ayan, kasi sideways na siya eh. Higher low here. Ayan. O, diba? So, yun guys, yung basing niya, no? And yung worst case, I think, if ever man, ano? Of course, di pa rin natin to inaalis. Okay, kapag ka nalaglag. So, at least dito sa 9.6. And, of course, mag-a-adjust tayo dito eh. Sa may trend line natin. Kung ano yung magiging target, ano? Base chart. Ayan. So, for now, ang naabangan natin dito yung breakout. O, ayan. Goods. Next natin, TEL. For TEL guys, check natin sa weekly. Okay, so medyo nag-close na rito sa may baba ng trend line. Okay, pag ganito i-set up, ano muna tayo? Stay away muna pag ganito. Ayan, no? So, every time na na-hit yung trend line at mag-close dun, so yung kasi pinaka-crucial eh. Dapat mag-touch at mag-close dun malapit sa may trend line, ano? Pero kung hindi, katulad na to, so bukas tignan natin kung ano mangyari. Eh, medyo masamang pangitain yan. Although nasa sa ano pa naman siya, okay, sa loob ng green box. Pero, kung hindi yan makabalik, eh yun lang ang ano natin, ano, ang problem natin for this one, for TEL. Plus, so ito kasi yung 200 day. Okay, so for now, medyo babalalan to, no, since okay, flat pa naman na mako-consider to. Ayan, pero meron na tayo ditong lower high. So pag nag-print out ng lower low, medyo magiging bearish to, no? So overall, yung structure, so ito yung ano niya, yung itsura. Ayan. So supposed to be dapat mag-hold dyan eh. And kasi major support to guys. Yung green box na yun, ano, for TEL. Okay, sa ngayon, for this one, sa daily chart, so still intact pa rin naman dito. So yun nga lang, nalaglag kasi, di ba? So possible ang ano dito, ang case natin for this one, mag-retest sa may 200 tas mag-bounce. Okay? Mag-retest tas mag-bounce agad dito sa may taas ng trend line. So yun guys yung ano natin, pampalubag loob. Ayan, no? At pagka nangyari yun, of course, shake out lang yung nangyari dito. So unless na lang, kung mag-retest dito guys, okay, tapos mag-bounce, tapos hindi makapanik, yun na, no? So medyo masamang pangitain yun for TEL. Next natin, ALI. Sa weekly chart. O yan, so ito na yung sinasabi natin next target. Support 31.8. Okay? Or much better mag-retest sa may 200. Ayan, pero syempre ano na tayo dito eh. Kumbaga reminder na to guys for us, since trend to eh. Channel to guys, no? Okay, remember? Ayan. So every time na nahi-hit, nagkakaroon ng big retracement, then big bounce, big rally, tapos same ulit, ganun ulit guys, tapos yun ulit, then possible dito ang worst case. Ayan, no? So doon pa lang meron na tayong clue eh. Daily chart.
So, sa ngayon, of course, for the meantime, ang ano natin, yung bounce play. So, I think pwede tayong magkaroon ng bounce play dito once na ma-hit to. Yung 32 na to, guys, ano? Pagka na-hit yan, pwede tayong magkaroon ng bounce. Ayan. Up to 33.6. Kasi ito yung resistance natin since nalaglag na rito eh. Ayan. Tapos, last. Okay, globe. For globe, check natin. Okay, so, of course, nag-hold. Right? Ayun, oh. Ayan, pero crucial to, Pagka nag-hold, so, still safe. Ayan, sa may taas ng 200. And at the same time, may confluence doon sa may horizontal support. Ayun. So, bukas tignan natin kung ano mangyayari dito for globe. So, sa ngayon, okay, pagka-check natin yung chart, so, medyo okay pa naman, ano, yung itsura niya. Ayan. So, mukha siyang head and shoulder pattern. Inverse head and shoulder. So, just in case lang na talagang mag-hold, no? Ayan. Then, sa daily chart, so, dito, for me, medyo alangan itong bounce na to, Kasi typical, pagkagaling sa, sa oversold, okay, tas pagka nag-bounce, so, yung mismong pullback na yun, after the bounce, ang pinakamalala, So, pwede kasi mag-create ng lower low. Ayan. So, this time, tignan natin. So, just in case lang, na ganun po yung mangyari, pwede itong malaglag as low as 1982 kasi andito ito 200 day. Based sa daily chart, Kaya sa area na to. Okay? So, remember, medyo, deep. No? Deep. So, medyo deep yung chart niya. Ayun, no? Oops. Okay, tas slight bounce. Laglag, slight bounce. So, this is very crucial. So, pagka di nag-hold, so, sa malamang, dito na po tayo. Ayan, pero, of course, may mga support pa tayo dyan in between. So, ito pwede. Somewhere here. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.